Meantime, at the lower chamber, briefings over various agencies' budgets continue. Let's get an update from Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, what can you tell us about the discussion sa budget ng Department of Health? Yes, good afternoon, Lord Denise. Ngayon nga dito ay pinapakinggan natin yung budget briefing ng Department of Health. At yun nga, isa sa mga nasabi kanina ay nakikita daw nila na aabot ng 450 billion pesos kung susunod sila sa direktiba ng ni Pangulong Bongbong Marcos nga na ipagpatuloy itong Zero Balance Billing Program. So isa yan sa mga pinag-uusapan dito kanina dito sa Kamara. No? At yun nga kasi alinsunod ito sa Universal Health Act. At yun nga, gusto kasi nila na sana daw ay maging libre na yung consultations, libre yung check-up, pati na rin talaga yung mga gamot na ibibigay syempre sa mga public hospitals. So yun yung nagiging concern dito, pero dahil nga nasa around 320.5 billion pesos pa lang yung budget na ibinibigay sa Department of Health, syempre titingnan pa nila kung ano nga ba magiging proseso dito, pero tinataya daw talaga nila na kulang pa ito sa budget na kailangan nga para magkaroon nitong mga libreng check-up at libreng consultations. So ayun, patuloy lang din naman sila sa pagtatalakay dito, lalo na dahil hindi lang naman yon na nagiging concern. Meron din silang mga concerns, no, Denise, Lord, patungkol naman sa pag-i-improve ng mga infrastructures, lalo na ng mga health facilities sa mga public hospitals. Isang concern na nga rin kasi ay yung overload o yung dami na rin talaga ng mga pasyente na pumupunta sa mga ospital, kaya kinakailangan na rin talaga ng budget. Though kung mababalikan din naman natin yung National Expenditure Program for 2026, pangatlo ang Department of Health sa may pinakamalaking pondo for 2026. Yun nga lang, talagang medyo mahirap pa kung titingnan. At yun nga, pakiusap nila, sana nga daw mabigyan dahil kung pagbabalikan din natin yung sa DPWH naman, malaki-laki din naman daw ang binibigay na pera doon. So, for them, kinakailangan pa nila ng around 100 to 120 billion pesos para nga maipagpatuloy na itong Bayad na Bill Mo program na gustong ipatupad ni Pangulong Bongbong Marcos. At yun nga, kahapon din kasi nagkaroon ng press conference dito, no, yung mga House political party leaders. At yung sinasabi nila dito, gusto daw nila sanang maibalik sa Department of Budget and Management yung NEP 2026 dahil nga may mga insertions pa. At syempre, ayun, patuloy pa rin naman nilang tinatalakay. Kanina nagkaroon naman ng press conference si House spokesperson Princess Abante at sinabi niya nga na willing naman daw ang House of Representatives, pati na rin ang ilang mga kongresista talaga na alisin yung recess or kaya yung break nila dito at magpatuloy pa nga sa talakayan ng budget. At yun nga, nilinaw na rin naman kasi ni Attorney Abante na willing din daw naman ang House Committee on Appropriations na pagtuloy-tuloy nga, gawing tuloy-tuloy itong conversation sa budget dahil nga din sa mga issue nga ating naririnig ngayon. Lord Denise? Amy, kamakailan there's reports of DOH Secretary Ted Herbosa being suspended. Ito ba ina-address anytime before or during the discussions? Well, wala pa tayong naririnig, no? Kasi more on, ang gusto talaga nilang ma-focus dito ay kung ano nga ba yung magiging plano, lalo na dito sa mga insurance, lalo na sa PhilHealth, na pinag-uusapan din na kasama daw itong PhilHealth nga sa 53.3 billion pesos na budget ng Department of Health ngayon. So, yan pa lang yung natatalakay so far, more on the Universal Health Act, pati na rin nga dun sa mga insurances na kinakailangan pang i-address ng DOH. So yun, patuloy pa rin naman ang diskusyon, hindi pa rin naman natatapos. At syempre, abangan natin kung meron nga bang magiging conversation patungkol dyan. Maraming salamat, mobile journalist Amy Atienza, reporting live from the House of Representatives.